Magandang umaga po mga kapatid ko. Tayo po ay magkwentada sa confidential fund na kinakalkal nila na kuno kinamkam ni BP Sara at saka sa mga iskandalo na mga ghost project ng flood control. At ito ay sa mga panahon na ng Marcos Jr. Sa 2023 po, ang flood control fund ay 282 billion. 2024, 351 billion pesos. To 2025, 346.60 billion pesos. Kahit po binabatikos at sinasabihan na sana wag na muna yung flood control na yan, tanggalin muna yan sa proposed budget for next year, ang nakalaan po ay 275 billion pesos. Hindi po tumitigil sa paglagay ng kabudgetan sa mga ghost project na wala namang nangyayari. So, tingnan po natin ang mga sinabi ng ating mga senadores, ni Senator Marcoleta, who is the ponente for the investigation of these ghost projects. Sabi niya, tama na, enough with the circling and diverting from the real problems. Tell us how much you are giving to the government officials, and warned QM Builders, Engineer Alan Quirante, baka hindi ka makauwi sa araw na ito, nagsisinungaling ka na naman. So, ano po ang ibang mga sinabi ng mga senators in respect to the investigation of the flood control? Si Senator Gatchalian, sabi niya, paano ikaw, QM Builders, nakakuha ng 7.3 billion na project na wala kang kinita at ang kapital mo lang ay 1.2 million lamang. So, makita natin yan, ha? Nagtatanong pa lang yan, wala pang akusasyon, mga iskandalo. Tinatago po ng katotohanan at dinadivert kay VP Sara ang mga pangangawat. Ano naman ang sabi ni Senator J.V. Ejercito? Kleptospirosis ang tawag sa ganap na pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kasi ang kleptomania is sickness for people na hindi niya mapigilan ang kanyang pagkukuha ng mga gamit na hindi dapat sa kanya. Si Senator Jinggoy Estrada, sabi niya nakakadiri ang mga pagnanakaw and demanded full disclosure of project awards and payments. Sabi niya, nung tinanong niya si DPWH Secretary Manuel Bunuan na kung meron ba talagang mga ghost project, ang sabi ni Secretary Bunuan, in all honesty, Your Honor, I think meron ngang mga ghost projects. Si Senator Amy naman ay nagsabi na siyam, 9 out of the 15 named contractors are actually named firms. The rest are leasing AAA and quadruple-A licenses for a fee. So ginagamit lang po ang mga lisensya ng ibang mga contractors, ng mga subcontractors na siya talaga ang naggagawa or gumagawa ng walang ginagawa or na ghost project. Ang hirap pag-classify sa mga terms na wala naman talagang ginawa. Ayan. At si Senator Amy nagdemand na ang 132 billion Bicol Flood Control Project ay dapat ma-quantify yun, sabi niya. So, si Senator Villanueva
also questioned the 60 billion flood control project ng ewan kung anong taon ito. Meron din 2023 Bicol Flood Project under the Sustained Infra Project Alleviating Gaps or SIPAC na 98.739 billion. Noong 2024, 108.053 billion. Nakakalula na hindi na natin malaman kung ano ang mga totoong istorya dito sa mga bilyong-bilyong projects na yan, while yung kay BP Sara hindi nga nag 1 billion yung confidential fund. So noong 2022 po, balikan natin ano ba talaga ang mga functions ni BP Sara. So bukod sa being Vice President, siya ay binigyan ni BBM ng functions sa DepEd as concurrent secretary and vice co-chairperson of NTF-ELCAC. Ano po yung NTF-ELCAC? National Task Force to End Local Armed Conflict. Ito po ay in-establish ng kanyang ama noong December 4, 2018 through executive order, the primary goal of which is to address and resolve the country's communist insurgency through a whole of nation approach, meaning lahat ng constituents ay involved sa return ng ating nagpabundok na mga kapatid. And because of this, ito po yung initial na mga issues na nakita ni BP Sara. From 2019 to 2020, in 10 regions, hindi po nakapagbigay sa child abuse cases, pero may total of 1,871 na child abuses, online exploitation na higit kumulang 20 million na mga Filipino children aging 12 to 17 were affected, or 20% of the Filipino children ay hubad or may mga sex exploitation online. At saka yung youth recruitment, which was 12.3% of the rebels surrendered, at ito po ay lumaganap sa 16 public schools in Metro Manila, infiltrating the public schools at nire-recruit po ang mga bata for insurgency. Of course, yung continuity program ng drug and violence, which was 11,000 incidents reported in DepEd school. So, while nagtatago daw si House Speaker Romualdez sa Makabayan Block as young guns and attack dogs against BP Sara sa 125 billion confidential fund na nagamit naman sa surveillance, information gathering, proactive intervention program doon sa pag-address ng kaniyang function sa NTF-ELCAC, na ito naman ay until now sinusuportahan ni President Marcos na meron ng budget pa rin dyan sa NTF-ELCAC of 1.95 billion sa 2025. So, while sinasabi ni President Marcos ng zona niya na wala ng rebellion, ay abay may nagkamatay na after 2 weeks sa kanyang zona ng mga rebelde na NPA. So, while Congress was busy impeaching BP Sara, itong bilyon-bilyon na nakakalula na mga flood control, uulitin ko,
may question si Senator Amy na 132 billion, si Joel Villanueva 60 billion sa flood control ng Bicol. Meron din ang kabuunan budget for 2023 na 98.739 billion, 2024 108.053 billion. So tingnan natin kung anong mangyayari po sa kaganapan ng pag-a-address na ito ni Senator Marcoleta sa flood control, at sana ma-quantify po yung mga pangangawat na to at sino yung mga involved na government officials in Congress. Sana Congress muna yan kasi sa kanila they are the purse of the country. So sa kanila nanggagaling ang mga kakwartahan na yan. Thank you for listening. Thank you for commenting and subscribing. Let us always base our evaluation and analysis sa mga fact-finding check natin and actual budget na makikita natin sa GAA or General Appropriations Act. Thank you, and let us watch every move that may ensue in this flood control investigation. Dr. Cummins at your service. Thank you for listening.